ang paglaya ni Perina mula sa Balaak. Hindi umiyak ang langit noong araw na pinaslang ang iftri ni Perina. Hindi rin nagdilim ang araw, ngunit ang apoy ng Balaak, ang kulungan ng mga pinakamasasamang nilalang, ay biglang nag-alab ng higit pa sa dati. Waring may nilalamon itong isang inosenteng kaluluwa. Sa gitna ng naglalagablab na hukay ng Balaak, doon winasak ni Hagorn ang sariling ado ni Perina, ang iftri nito. Hindi isang simpleng kamatayan ang naganap. Ang iftri ni Perina ay nadurog, nagkawatak-watak at naging abo. Abo na agad sinipsip ng apoy ng Balaak, ikinadena sa sumpang walang wakas. Ang sigaw ni Perina ay hindi narinig ng Encantadia, ngunit narinig ito ng mga bathala. Mula sa Debas, minulat ni Bathalang Cassiopeia ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagkapira-piraso ng liwanag na minsang tinawag na iftri ni Perina, at sa sandaling iyon nalaman niyang may mas malaking panganib na paparating, kaya't ipinatawag niya sina Mira at Lyra. Inutusan sila ni Cassiopeia na itakas si Perina mula sa Balaak kung may natitira pa mang maililigtas. Ngunit bago pa man sila makarating sa hangganan ng kulungan ng apoy, sinalubong sila ng balitang parang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Mira. Pinatay ni Hagorn si Perina, sabi ni Gurna. Sa sandaling iyon, hindi na si Mira ang tumayo, kundi ang galit na matagal nang kinikimkim ng isang diwata na nilapastangan ang tiwala. Hindi na siya nagdalawang isip, hindi na siya nagtanong. Pinatay niya si Gurna sa harap ng naglalagablab na pintuan ng Balaak. Isang bagsak ng espada, isang buhay ang nagwakas. At kasabay noon, lumitaw si Hagorn, ang elo ni Mira, ang minsang minahal. Ngayon ay kaaway na hindi na maaaring balikan. Nagkaharap sila sa lupang nanginginid sa init ng Balaak. Walang salita, walang paliwanag. Ang unang sumugod ay ang alaala, ngunit sinagot ito ng bakal at apoy. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Ang bawat hampas ay may kasamang sigaw ng nakaraan, mga pangakong sinira, mga panata na nilapastangan at mga buhay na winasak. Hindi umatras si Mira, hindi rin nagpakita ng awa si Hagorn, ngunit ang galit ni Mira ay mas mabigat kaysa sa kasinungalingan ni Hagorn. Sa huling sandali ng labanan, nang ang apoy ay tila yumuyuko sa lakas ng kanilang banggaan, itinarak ni Mira ang kanyang espada sa dibdib ni Hagorn. Isang sigaw, isang pagbagsak, isang katahimikan. Kasabay ng pagbagsak ni Hagorn, nadurog ang kanyang iftri, at sa harap ng lahat, naglaho ito na parang usok sa hangin. Samantala, si Lyra ay nakaharap si Agani. Isang mabangis na labanan ang naganap, ngunit sa huli, nanaig si Lyra. May pagkakataon siyang tapusin ang buhay ni Agani, ngunit pinili niyang tumakbo pabalik kay Mira. At doon niya nakita ang inaakala niyang wakas ng lahat. Si Hagorn, nakahandusay, wala ng iftri, at ang Balaak ay unti-unting nagsasara. Umalis sina Mira at Lyra, dala ang paniniwalang tapos na ang bangungot, upang tuluyang isara ang Balaak at walang masamang iftri ang muling makatakas. Nanatili sila sandali, hanggang sa may isang aninong lumitaw mula sa apoy. Si Perina, buhay, humihinga, nakatingin sa kanila. Hindi naniwala si Mira. Hindi maaaring mangyari iyon. Ngunit nang yakapin niya si Perina, naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso, ang dugong dumadaloy. At sa sandaling iyon, bumigay ang kanyang pagdududa. Hindi nila alam, hindi nila nakita na ang Perinang kasama nila ay hindi ang tunay na Perina. Ito ay si Hagorn. Hindi si Hagorn ang napaslang ni Mira, kundi si Agani. Nagpalit sila ng anyo. Isang panlilin lang na isinugal ang lahat, dahil alam ni Hagorn na kung lalaban pa sila, matatalo sila, lalo na't hawak ni Mira at Lyra ang espada ni Emre at ang espada ni Cassiopeia. Pagdating nila sa Lireo, buong kaharian ang nagdiwang sa pagbabalik ni Perina. Walang nakapansin, walang nagduda. Maliban kay Mitena, nararamdaman niya ang panginginig ng balanse ng Encantadia,
Alam niyang may mali. At nang masigurado niyang si Hagorn ay nakalabas ng Balaak, agad niya itong sinabi kay Hara Alena. Ngunit hindi siya pinaniwalaan, kaya iminungkahi ni Mitena ang tanging lugar na hindi nagsisinungaling, ang batis ng katotohanan. At doon, ibinunyag ng batis ang katotohanan. Nakalabas si Hagorn sa Balaak. Ngunit sa halip na purihin, naggalit ang batis. Sinabi nitong hindi pa busilak ang puso ni Mitena. At bilang kaparusahan, ipinag-utos nitong ikulong siya sa karsero. Sa loob ng madilim na piitan, muling bumalik ang alaala ng Mineave, ang pagkakulong ng sariling ado, ang pag-iwan, ang galit na matagal nang naghihintay. At doon niya naalala ang trumpita, isang maliit na bagay na iniwan ni Hagorn, isang hudyat ng pagsasanib. Sumumpa si Mitena, kapag siya'y nakalaya, sisingilin niya ang mga diwata. At nang siya'y makalaya, hindi na siya nag-atubili. Sumama siya kay Hagorn, at sa wakas, inilantad ni Hagorn ang tunay niyang anyo. Hindi na siya nagkubli. Magkasama nilang binuksan ang Balaak at pinalaya ang mga alagad ng kadiliman. Ang Encantadia ay muling nanginig. Bumaba si Batalang Cassiopea mula Devas. Alam niyang may nalalapit na wakas. Maliban na lang kung maililigtas ang huling liwanag. Inutusan niya sina Mira at Lyra na palayain ang wasak na iftri ni Perina. Ipinagkaloob niya ang lupa mula Devas at ang bunga ng pagkabuhay mula sa punong si Haraminia na minsang naging hara ng Lireo. Sa tulong ng kapangyarihan ni Mira na kausapin ang apoy at ni Lyra na kontrolin ito, natagpuan nila ang abo ng iftri ni Perina. Muling hinipan ang lupa ng Devas. Muling nabuo ang iftri. Ngunit bago pa man makain ni Perina ang bunga ng pagkabuhay, lumitaw si Agani. Inagaw niya ang bunga. At muli, nanatiling iftri si Perina. Sa kanilang pagtakas mula sa Balaak, isang pasya ang ginawa ni Perina. Pupunta siya sa Hatoria, kukuha ng barkong panghimpapawid at tutungo sa Devas. Dahil hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang buong Encantadia. Sapagkat sa dilim, naghihintay sina Gargan, Hagorn at Mitena. At ang digmaan ay hindi pa nagsisimula.